Ano yung isang bagay na sa tingin mo ay sobrang mahalaga sa pagninegosyo? Okay, so kung isa kang computer store owner or isa kang negosyante ngayon, tapusin niyo po yung video na 'to dahil magse-share ako ng isang bagay 'no, na natutunan ko sa pagninegosyo na sobrang halaga nito sa atin bilang isang negosyante. At kung meron ka nito or kung pina-practice mo 'to ay sure ako na madali yung buhay pagninegosyo sa'yo. So kung ngayon lang pala tayo nagkita mga boss, ako nga pala si Rogie Silvido. Isa po akong computer store owner for 6 years. At ngayon po mga boss ay nagse-share po ako ng mga karanasan ko po, mga failure, and yung kung ano yung ginagawa ko para makabangon dun sa mga kapalpakan ko dati. Okay, so bago ang lahat mga boss 'no, ito muna yung kuwento. So dati mga boss nung medyo bata-bata pa tayo, siguro mga taong 2010 gano'n, um, yung trabaho ko dati mga boss ay isa akong promodizer or sa iba puwede siyang tawagin na merchandiser, yung nakikita niyo po sa mall na sila yung taga-assist sa mga customer, sila yung taga-arrange ng mga products na nakikita natin sa mall. Gano'n po yung trabaho ko dati. And then yung produkto ko pala dati mga boss ay nasa beauty product ako. So ayun, shout out pala sa mga kasamahan ko diyan dati. So, dati mga boss palagi akong nagme-makeup, gano'n. Ano siya, eh, requirement talaga siya. Eh, hindi hindi siya makeup pala, yung pulbo lang, iyon. So, at least presentable tayo sa mga kliyente, naglalagay kami, and then naalala ko dati din naglalagay din ako ng mga skin white, ganyan. Kasi kailangan talaga, eh, na dapat presentable ka, and yung sapatos ko dati yung pang ano talaga, pang formal, gano'n, and palaging naka-white. So, 'yan yung trabaho ko talaga dati, and then na-assign pala ako sa isang sikat na drugstore. So, itago na lang natin sa pangalan na Mercury Drug. Ayun, so shout out sa mga kasamahan ko diyan dati. So, yung trabaho ko talaga dati is as a promodizer 'no. And then, during sa pagtatrabaho ko dun mga boss ay, siyempre meron akong mga kaibigan, and mostly sa, naging connection ko dati at naging close ko dati ay yung mga supervisor, mga manager ng branch. Kasi yung duty ko pala dati, type of work ko pala dati mga boss ay isa akong, roving promodizer gano'n, na pumupunta ako sa iba't ibang branch. Minsan napupunta ako sa Bohol, napupunta ako sa Dumaguete, and then sa buong buong part ng Cebu. So, gano'n yung nature ng trabaho ko. And then, dahil sa kilala ko na po yung mga manager, yung mga supervisor, yung mga purchaser, ayan, kasi naging close ko na sila. Merong isang time mga boss na, kumbaga nagkaproblema ako sa trabaho. Normal 'yan sa sa trabaho natin na minsan, ah hindi, parang hindi mo na trip or hindi mo na gusto na magtrabaho dun. So, nagkaproblema ako sa isang head ng company namin dahil ewan ko sa kanya, malaki naman yung sales ko dati, pero palagi akong pinag-iinitan. So, siguro yung yung problema ko lang dati siguro is hindi ako madaldal, hindi ako palaging good shot sa kanya. So, yun yung sinasabi niya lagi sa akin na dapat ko daw yung gawin sa kanya. Yung personality ko kasi mga boss, hindi gano'n eh. So, ano lang, as long as na ginagawa ko yung trabaho ko na tama naman, and then meron kaming quota dati, kaya ko naman siyang ma-times 2, kaya ko naman siyang ma-times 3. So, ayun, para sa akin ginagawa ko yung trabaho ko. And then dumating sa point mga boss na nag-resign ako dun kasi hindi na siya ano, eh, hindi na siya
healthy kasi parang natu-toxican na ako. Imagine mo na kapag magme-meeting kayo and then you know someone or yung isang head niyo sa company niyo is nafi-feel mo na parang hindi okey sa'yo. So, sa akin dati parang ano na yun, unhealthy na siya, ayun. So, nung nag-resign na ako mga boss, ito na, nung nag-resign na ako, nalaman yun ng mga siyempre yung mga kakilala ko, mga supervisor, mga assistant manager, mga manager, ayun. So, nung nalaman yun nila mga boss ay, kumbaga siyempre ano din sila, concerned din sila sa akin and ito yung maganda dahil concerned sila sa akin ay ni-refer nila ako sa isang kliyente nila or ano ba tawag nun, ah, parang brand sa store nila na ako na lang yung kukunin. So, timing kasi during that time, yung Abbott Philippines ay naghahanap sila ng sales representative. So, ayun, importante lang kasi sa kanila is dapat meron ka ng, aware ka na sa ruta and then sino yung kakausapin and which is yung mga trabaho na yun ay ginagawa ko na. So, ayun, ni-refer ako ng isang manager sa sa isang branch and then yung nilagay ko dun sa resume ko ay mga manager lahat ng mga ano din, ng mga branches na pinagtatrabahuan ko. So, kumbaga naka-build na ako ng rapport sa kanila and then nung nabasa yun ng boss namin or ng head, siyempre dun siya na nagka-interest. Sabi niya, bakit daw kilala ko yung mga tao na yun. So, ayun, nag-share lang ako na medyo matagal na din akong nagtatrabaho. Siguro, mga 2 years na ako nagtatrabaho sa branch na yon. Kumbaga, nagro-rota lang ako, ganon. So, kaya kilala ko sila. So, yun yung isang bagay na ipinagpapasalamat ko no na kahit na kung ano man yung napagdaanan ko sa pagtatrabaho dati, as long as na meron ka mga nakilala, connections, kaibigan na tunay, no? Totoo sa'yo and then concerned din sa'yo, para sa akin, if time will come na kumbaga kakailanganin mo sila ay tutulungan ka talaga nila. So, ayun, swerte ako doon kasi ni-refer ako ng mga manager, nag-vouch sila sa akin and then parang ano lang, smooth lang yung transition ko kasi yung yung area ko, yun pa rin yung pagdu-dutyhan ko. So, basic na sa akin yung sales dati dahil meron na akong na-build na rapport sa mga manager. So, kaya kong triple quota talaga dati dahil do'n. So, fast forward 'no, hindi ko na siya namalayan na dahil pala do'n ako nakapasok sa sales industry na yung ginagawa ko pala na 'yun 'no, ay ano siya, malaking factor pala 'yun sa pagninegosyo. So, kaya kung kayo mga trabahante or mga estudyante or balak niyong magnegosyo, kung ano man yung career niyo ngayon, kung isa kayong, empleyado, kung isa kayong empleyado, so mapapayo ko talaga na pagbutihan niyo yung ginagawa niyo. Dahil someday kapag, nakita nila or merong nakakita sa'yo na may potential ka and then as long as na ginagawa mo ng beyond sa average yung trabaho mo, time will come, someone will vouch for you. Someone will refer you, someone will lift you na para ma-position ka sa ibang bagay na which is hindi mo yun inaasahan. So yun yung isang na-experience ko dati na sobrang ipinagpapasalamat ko. Okay, so bakit ko pala yan nasabi 'no, sa pagninegosyo?
Sa computer store business kasi mga boss, you have to be um, good at relationship building, especially sa clients. Number one. Second, sa suppliers. Third, marami pa mga private, mga kailangan natin ng mga consultants, 'di ba? Kailangan nating mag-build ng relationship sa kanila, mga lawyer, kasi kailangan natin sila sa negosyo, 'di ba? Kailangan mo rin na mag-build ng magandang relationship sa mga empleyado mo, sa partners. So, gano'n siya kaimportante na maganda yung pakikitungo natin sa ibang tao. Okay? So, sinishare ko yan sa inyo ngayon mga boss dahil isa sa pinaniniwalaan ko mga boss no, na sa pagnenegosyo talaga ay sobrang importante ng relationship building. So, kung meron ka niyan at palagi mo yang ginagawa, madali mong itaguyod yung negosyo mo dahil nakabuild ka ng ganyan. So, ngayon, currently sa status ko ngayon, I started to create relationship sa mga manufacturer, bank institutions, ayan, kailangan niya natin. And then, syempre sa mga mentor natin, kailangan din natin na mag-build ng relationship sa kanila dahil yung mga mentor kasi, yung mga nauna sa atin, sila yung gagabay sa'yo. So, instead na matapilok ka dyan in the future, so, kapag okay yung relationship mo sa kanya, so sasabihan ka na niya, "Oy, wag mo na yang gawin, ito na yung dapat mong gawin." So, ganun po. Kasi, ang kalaban natin dito mga boss, kapag hindi mo yan na-practice as early as now, kung balak mo magnegosyo, sure ako mga boss na magkakaproblema ka talaga. Maraming mga opportunity na hindi mo makukuha dahil sa bagay na yan. So, ganun siya ka-importante. Ayun lang naman, ang payo ko lang talaga kung isa kang empleyado ngayon, pagbutihin mo yung trabaho mo. And ito, isa sa itinuturo ko sa mga tao ko na dapat maganda yung pakikitungo nyo sa ibang tao, sa kahit na sino pa man. Kasi at the end of the day, kahit na wala na kayo sa company, so as long as na okay yung relationship nyo, time will come na baka that person ay pwede kang matulungan. So, yun lang naman yun. 'Di ba? So, I think yun lang yung pinaka-important. So, ayun lang mga boss, no? Invite ko pala kayo. Meron tayong grupo mga boss exclusively para sa mga computer store owner. So, ilalagay ko na lang po yung link sa baba. Ayos! And always remember mga boss to always work smarter, not just harder. Takits mga boss! Bye-bye!